Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka Tunay ngang Diyos ay pag-ibig, halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na tayo natitipon sa banal na misa. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tinatawag ni Kristo tayo mga alagad niya upang ipahayag o palaganap ang misyon niya sa balat ng lupa at maging karapat-dapat nawa tayo sa ganitong kaganapang huwaran sa pagiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa nung kasama niyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos. Malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at inahati-hatian ko ang aking kagalakan kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan sa paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poong aking kaligtasan, kaya't wala akong takot kanino man. Sa mga panganib kanyang iniingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking minimiti, isang bagay itong poong hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya'y ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan.
Ako'y nananalig sa bagong mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na iginagawad mo sa mga hinirang sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaari maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba upo muna siya at tatansyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsain ng lahat nang makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang nagmagtayo ng ang taong ito pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang di mo na uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaari maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagtawag ng ating Pinasokristo sa mga alagad at kung ano ang larawan ng isang mabuting alagad. At dito, pinapahayag ng ating Pinasokristo ang paghubog sa mga alagad niya mismo, sapat naroon din siya sa kaharapan ng marami ding tao, sapat sila ang mga piniling mga alagad ni Kristo sa kanyang pagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya ito hindi lamang sa mga alagad, kung ano inaasahan ni Kristo, kung ano kanilang katatayuan sa buhay, kung ano ang dapat na maging tunay na mga alagad niya, 10 ng mga nakikinig sa Kanya. Kaya sa simula ng ating mabuting balita, nung panahong iyon, sumama kay Jesus at ang napakaraming tao at humarap sa kanila at Kanyang sinabi. Kaya sabihin, the great multitude of the people should have all ears in the way how Jesus Christ would really explain to them the cost of discipleship. Kung ito'y pinahayag noon upang sabihin hanggang sa kasalukuyan, pinapahayag din ito ng ating Panginoong Jesucristo ang larawan, ang kahalagahan, ang kahulugan ng pagiging alagad niya o alagad
ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan natin kung ano yung mga nilalaman ng ating mabuting balita upang tayo mapanuntunan sapagkat tayo naging alagad ng ating Hesukristo sa sakramento ng binyag at kumpil. Yan ang ating great entrance to be followers of our Lord Jesus Christ, to Christianity. Ika nga, noon tayo tumanggap ng sakramento ng binyag hanggang sa tumanggap din tayo sa sakramento ng kumpil na pinagtibay natin. We are all Christians. We are all followers of our Lord Jesus Christ. In particular, we are disciples of our Lord Jesus Christ, or disciples of the risen Lord. Una, pinapahig sa mabuting balita kung ano yung kalalagayan natin in terms of our life, of our dear life. Ano nga ba ang katatayuan ko bilang ako ay nilalang ng Diyos? Ibig sabihin, meron akong ugnayang buhay sa Diyos na hindi mawawala. Kaya ito yung napakalaga. We are all disciples because we are related. We are in relationship with God. We are related with God. We are in constant way of life of our Lord Jesus Christ. Napakalaga ito sapagkat tayo pinanununtunan ng aral ng ating Panginoong sa kanyang mga salita at gawa. Tayo ay pinapahayagan ni Kristo ng kanyang mabuting balita. Tayo ang kanyang ginagabayan kung paano tayo makasusunod sa kalooban ng Ama sa pamamagitan ng kanyang mga salita at gawa. So that a disciple should always keep in touch with the risen Lord. All the disciples should always get in contact with God. Ibig sabihin, napakahalaga itong unang paglalarawan natin sa pagiging alagad. That is a way of life. It is a relationship. Kaya ngayon matatanong natin, in our relationship with God, ano ang katatayuan ko? Maganda ba? O puno-puno ko ng pagkukulang at kasamaan ng buhay? O meron kong patuloy na pananabik? O marami pang mga bagay na nagbibigay kahulugan in such a way of life, a good relationship with God in the Lord Jesus Christ. Ikalawa, meron tayong pinaninindigang matuwid na buhay at palagi natin itong isinasaalang-alang na hindi tayo nagiging kinatawan ng ano pamang ikasasama ng buhay ng mundo, hindi tayo instrumento ng kasamaan at kapalaluan ng buhay, kundi tayo instrumento ng kapayapaan ng Diyos, instrumento tayo ng pagiging kapanalig ng ating Panginoong Jesucristo. Higit sa lahat, instrumento tayo ng mapagpalang Ama na nagbibigay sa atin ng halaga at kahulugan ng buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Walang bagay ang pag-ibig ng Diyos ang siya nagbibigay halaga sa atin upang tayo makipag-ugnayan sa Kanya. Kaya ibig sabihin din sa ganitong bahagi, ano bang gravity ng ganitong pagmamahal? Kaya sasabi natin Jesucristo na ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sarili niyang buhay na higit sa akin. Para sa akin, ang pinanggagalingan ng tunay na kahulugan ng pag-ibig ang Diyos, kaya pangunahin ng Diyos, sapagkat hindi tayo mabubuhay ng pag-ibig ng Diyos kung ating sasalang-alang natin ang kung ano binibigay ng mundo sa larangan ng pag-ibig, na madalas ito ay taliwas, ito ay salunga, at ito ay hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya the source of what love is all about to humanity, especially to our family, is the way how we receive the love of God, and the notion and the knowledge of the love of the Father is being shared with the love to others. Kaya ito'y nasa unang bahagi ng mga pananampalatayang Kristiyano, di ba? Nasa 10 utos ng Diyos yan. Bigin mo ang Diyos na higit sa lahat ng buong mong puso, ng buong mong lakas, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip. Ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya ito yung mga napakalagang inuulit natin Jesucristo. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig natin sa Diyos. Wala nang higit pa sa pag-ibig natin at pagkilala natin sa iisang Diyos. Di ba? Ikalawa,
ang paglalarawan na ating Panginoon ay tunay na ito ay pinagsisikapan din ng tao. Una, makita niya itong lubusan kung anong kahulugan ng pagiging alagad. Upang tanong natin sarili, maliwanag ba sa isipan natin? Kasing liwanag ng sikat ng araw, ika nga ang pagiging alagad natin, pagiging alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Buong puso ba ang pagbibigay ko ng aking sarili sa pakikinig ng kanyang mga salita at tumatalima sa kanyang mga pinaliliwanag, pinapahayag at ipinagagawa? Maliwanag ba sa akin ang aking katatayuan sa mundong ibabaw sa ako na ako ay nagiging makadiyos sa salita at sa gawa? Abay, liwanagin natin ang mga bagay na ito. At baka tayo ay napapabilang sa kadiliman ng mundo ibabaw o nabibilang tayo sa mga ginagawa ng makasalanang mundong ibabaw at tayo nagiging alagad ni Satanas, nagiging tayo alagad ng kadiliman. Magkaroon tayo ng kaliwanagan. Ang kaliwanagan dito ay upang mapag-aralan natin kung ano yung mga takbo ng ating buhay. Makita natin kung ano inilalandas ng Diyos para sa atin sa mga pagkakataong kailangan natin ng Diyos. May mga bagay na talagang kailangan natin ng Diyos, pero iba ang bumubulong sa atin. Kaya madalas na ito ay salunga sa kalooban ng Diyos, na ito na sa ilalim ng pagkakasala ng mga tao. Tayo ba ay madalas mabigani at kinakabig tayo upang kung ano maging desisyon natin, katatayuan natin bilang alagad ay may kadispalingaduan? Ba, kailangan natin pag-aralan mga bagay ni tulad ng binibigyan na limbawa. Magtatayo ka ng tori na hindi mo man lamang pinag-aralan kung mapatatapos mo ang toring ito. Kaya pag-aralan mo mabuti ang buhay pananampalataya na you're also building up your tower of your dignity in connection, in relationship with God. Kaya napakalaga na talagang sa tuwina, ano nga ba ang katatayuan ko ngayon sa aking mga sinalita, sa aking kaibigan? Ano ba ang katatayuan ko bilang ako'y alagad sa aking mga mahal sa buhay? Nakagawa ba ako na hindi maganda ng pag-uugali? May mga moments of attitude ba ako sa aking mga mahal sa buhay na nagawa kanina? Nag-decision ba ako? Ito ba'y decision din na ibinibigay ng Diyos para sa akin? Napakalaga na talagang alintanain natin at maging alituntunin na ating buhay. Maka-Diyos sa bawat sandali ng buhay, maka-Diyos sa salita at gawa, maka-Diyos palagian ng ating minimiti na pinagsisikapan nating itaguyod sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa huli ng ating mabuting balita, pinapahayag dito kung ano yung mga pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya gayon din sabi na ni Kristo, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tataligdan ang lahat sa kanyang buhay. Yung tinataligdan din sa buhay niya, ito talagang aalisin ano pa mang nakasasama sa kanyang buhay. Taligdan mo yan, alisin mo na yan. Marami tayong dapat na bibigyan ng pagpapahalaga na ayon sa kalooban ng Diyos, na maraming nagiging salunga sa matuwid nating pamumuhay na dapat nating talikuran o talikdan. Kaya ito'y pinakamahirap sa lahat, sapagkat mayroon tayong kinamiyas ng pagkakanya-kanya, kinamiyas ng masamang pag-uugali, kinakanyahang mga gawaing hindi nararapat na ganapin natin. Pero heto, talagang it becomes a challenge on our part to do what is best and to do what is right and to do what is beneficial sa ating buhay pananampalataya. Ito ang ating pagdiriwang ng Banimis na bibigyan sa liliwanag kung ano katatayuan natin bilang alagad. Manalangin at nang sa gayon hindi tayo makabig na ano pa makadiliman sa buhay na ito, kundi manatili tayong puspos ng biyaya ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Halina makapanalig at dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga biyaya upang mapagsikapan natin ang muwarang maging alagad ng ating Panginoong Kristo ng ating buhay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap, naway matulong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasan ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang ating mga kahilingan upang lalo natin mapagtibay. Ang Diyos ay nakikinig sa lahat ng ating mga ibig pa maganap sa buhay na ito, lalo na sa paghubog na isang pagiging magandang alagad o butihing alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga digumunawa itong aming samod daing, hubugin mo ang aming buong pagkatao at naway makasunod kami sa iyong kalooban bilang isang ganap na alagad ng iyong bugtong na anak, aming Panginoon Kristo, sa paglalandas mo sa amin sa matuwid na pamumuhay, sa pagkakalob mo sa amin ng malakas na kalooban upang itangi ito sa pangaraw-araw naming buhay. Kaya ang lahat na ito'y niling namin sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanglibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob na ang iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili.
Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanyang, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabing, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Honesto na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Naway maging huwaran tayong mga alagad sa salita at gawa na pinagkakalooban ng Diyos ng mga biyaya, manindigan tungkol dito. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Inihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Pero ng Diyos, managalis ang mga kasalanan sa Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang dakilang ang kapaghahari ng sangkalupaan. Narito't siya tanawagan upang tayo'y maging bahagi ng kanyang dakilang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muling manalangin tayo sa ating mga yumao. Bigyan natin ang daan itong panalangin ito sa mapayapang buhay ng ating mga yumao sa piling na ating amang lumika. Panginoong Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyong ugali ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nanalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa na aming mahal sa na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at manatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu ay makapiling sana nila sa iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Dito alalahanin po natin at natin banggitin ang ating mga mahal sa buhay na yumao na. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo kaisa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, And let perpetual light shine and upon may they them. rest in peace. Amen. Isusunod po natin ang pagtatanghal sa kabarabadalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakipang ating mga panalangin. At sa bandang huli, ito po ang ating tatanggapin, ang pagbibindisyon ng ating banal na sakramento at bilang pagtatapos sa lahat ng ating pumagawain ngayon sa pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po.
makapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesus Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesus Kristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
de cielo, prestitis Diei. Omne declamentum mense avente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, id nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.